Yung iba nagtatanong, bakit po nag-forgive na ako pero may pain pa? Bakit nagpatawad na ako pero may hapdi, may kirot? You have not forgiven. Probably you have only stopped being hostile. You have stopped the war. Probably you went into a ceasefire, but you have not really forgiven. That's why there's still the pain. You are able to truly forgive only when you truly know and understand and accept the person. Yung hindi, sige, pinapatawad na kita, pero sa mo, siguro nasigawan niya ako kasi gutom siya noon. Kasi mataas ang blood sugar niya. Kasi may monthly period siya. O kasi luka-luka siya. Di ba? Kasi may lahi sila noon. Kasi genetically, ganito sila. Nung naintindihan mo siya, doon mo ka ngayon huhugot ng pagpapatawad. Pero pag hindi mo naintindihan at hindi mo tinanggap ang kalagayan niya, ceremonial lang yung patawad mo. It's only a cessation of hostilities. It is only a declaration of a ceasefire. But forgiveness, real forgiveness, has no more anger. Well, you can be cautious. Hindi naman ibig sabihin you forgave, you forgot to be cautious na. You might want to avoid being the victim again because you're cautious, but no ill feelings. Siguro iiwasan mo na maulit o mabigyan siya ng chance ulitin yun, pero wala ka ng hapdi kasi naunawa. Kaya maraming magulang, kahit ang tingin ng mga ibang tao sa anak nila kriminal, mahal pa rin nila. Hindi, ang bait-bait ng anak ko. Kasi pinapanganak pa lang yon, pinaglilihi pa lang, tinanggap na talaga nung ina ko yung buong-buong pagkatao ng anak. Kaya pagka halimbawa, ang sungit-sungit ng anak, kasi alam niyo nung bata, nahulog yan sa duyan. Nahulog lang, naging ganyan. Galing sa 7th floor. Okay. So, naintindihan ko yung anak ko. So, intindihin nyo. Kaya hindi halos maubos ang pagpapatawad ng magulang sa anak kasi iniintindi. Kasi tinatanggap. So, kung may papatawarin kayo, huwag lang sabihin, sige, papatawarin na kita, tama na, tigil na. Unawain niyo yung buong dahilan kung ba't niya nagawa yung nagawa niya. At pag naunawa niyo yun, baka maawa pa kayo, mamahalin niyo pa. Ganun ang pagpapatawad ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, sa pamilya, nagpopoon-poonan ka, nagbo-boss-bossing ka, kung good provider ka. Ngayon, kung good provider ka na, hindi ka pa nagpopoon-poonan, better. Pero napakasama naman nung hindi ka nga nagpo-provide, wala ka namang naitutulong, tapos kala mo ka kung sino dyan. Lalong wala yun sa lugar. Ang pinakamasarap yung may naitutulong ka na, ang bait-bait mo na, pero hindi ka pa nagkukong sino. Maganda yun. Pero yung kala mo kung sino, wala namang naiaabot, wala namang naitutulong, bunganga ng bunganga, wala namang binibigay, sobrang mali. At maraming ganong kamag-anak. Kala mo kung sinong alam nila ang lahat, kala mo kay Rurunong, si sermon na nila mga kamag-anak nila. Hindi naman nila tinutulungan. Earn your right to be heard. Dito sa atin, personally, meron ako mga kilalang talaga namang ang pagtitipid. Wala nang plastada sa kuan. Magsalita ang sinasabi lang agad, oy, magtipid. Ini. Magtipid. Bilya. Magtipid. Diri taman ang masaan. Hindi na guminhawa hanggang mamatay. Diri. O ano ngayon? Diri Ano nangyari sa katitipid? Basta live to the fullest habang may chance. Enjoy lang pag may time. Diba? Urma man ni para dili siya mulusot. Ecclesiastes Wala nang 9:7. plastada. Go. Eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart. Kabilya. For God has already approved what you do. Is makita nimo. Pag pinaunlad ka na Muni ng abang sa Panginoon, kuan binayaan niya haligi. magkaroon ka ng mga kabuhayan, ibig sabihin, Muni abang sa haligi. gusto ka rin niya mag-enjoy. Huwag puro pag-iimpok. Ini po. Siyempre mag-iimpok ka proportionately. Paghahanda mo rin yun. Pero wag sobra. Malay mo naman, hindi ka Dia mo para na magastos butangan yung inimpok ugmasa mo. dia ilalo mo. Kana Pag nanghina ka sa old age, saka nagmasa diha largo didto kadtong di humiga. mag-liter L. May runner. Problema ba yun? May likod ka naman. Opo Pag ni sinundo ka na ng mga anghel, hagdanan. di sumama. Nya kini dayon. Ibang enjoyment naman yon. Huwag mong kalabanin yung kamatayan kasi lahat naman namatay. Kumisan may mga tao, may ginagawa sila na hindi tayo sang-ayon. Minsan may naglalasing. Minsan merong nagpa-party, merong nagsasaya sobra, merong parang nagkakalat. Grabe nga tanga daw. Alam mo ba kung bakit niya ginagawa yon? Baka just trying to survive.
May mga tao kasi parang mamamatay na ngayon, hindi na aabot bukas. Ang mahalaga lang makatawid sa dilim ng gabi. Makatawid sa hirap na parang hindi makaya. At kung siya'y makahanap ng kung anumang paraan para mapaginhawa ng konti ang sarili, maaliw, malibang, don't judge people. Hindi mo alam ang pinagdaraan ng hirap ng kapwa mo, kaya niya nagagawa ang nagagawa niya. Sasabihin mo, kung ako, hindi ko gagawin yan. Hindi nga ikaw siya eh. At isa pa, dinaranas mo ba ang dinaranas niya? Naiintindihan mo ba? Maraming mga bagay, hindi tayo sang-ayon. Pero dapat naiintindihan man lang natin. May mga lalaki na biglang iniwan ng kanilang wife. Ang manliligaw ngayon ng 14 anyos, 15 anyos, 16 anyos. Hindi tayo sang-ayon. Pero, intindihan mo kahit paano. Nire-reveal niya siguro yung ego niya na nagkawasak-wasak dahil iniwan siya ng asawa niya. Gusto niyang patunayan ngayon na meron pa rin siyang appeal. Kaya kung ano-ano pinagagagawa niya, nagbabata-bataan ng damit, nagpapakyut. Tapos, sa palagay niyo ba, te-text ng kayo ng mga kamag-anak niyo lagi pag good ang news? No! Magte-text sa mga yan pag bad yung news. Sa palagay niyo ba, pag marami silang pera, te-text ng kayo? No! Pag walang pera, te-text ng kayo. Pag marami silang kasiyahan, te-textan ba kayo? Bihira. Pero pag marami silang lungkot, te-textan kayo. So, ang dami-dami ngayong pinto pumapasok sa tenga mo para ka lumungkot, para ka mainis, para ka magalit. Kaya dapat ngayon mas lalo tayong mapagbantay. A person's home is not her or his castle anymore. Dati pag meron kang castle, may tubig sa paligid yun, walang makalangoy palapit, nakasara pinto, walang makapasok, mataas ang pader, walang makaakyat, nakalak ang pinto, walang makapasok. Pero ngayon, yung cellphone mo, dala mo hanggang tabi ng unan. Andali kang pasukin ng bad news. Andali kang pasukin ng inis, ng negative, ng chismis. So bakit mo itatabi? Huwag laging alamin ang iniisip at pinag-uusapan ng mga tao. More chances are that you will feel bad. Alam niyo magkakapatid, ano man ang mga kasalanan niya sa isa't isa, dahil magkakapatid, magkakapatawaran din niya. Magpapasensyahan din. Pero pag may sumaling mga sabit, yan ang nagtatanim, yan ang nagpapalikan ng gulo. Dadalaw tayo, huwag masyado matagal. Kamag-anak ka naman, yung pupunta ka sa kamag-anak mo, 2 linggo na nakasadla ka sa kanila. At dahil gusto mong mabawi ang iyong pamasahe, galing ka pa sa Mercedes, may dala ka pa mga daing na ibebenta mo kung kani-kanino at amoy divisoria na yung bahay ng kamag-anak mo. Ang tagal. Sabi, don't visit friends too often. Kung darating ka, yung hindi ka pabigat. Yung pag nagbukas ang pinto, Thessalonians 4:11-12, live in a way that you won't have to depend on anyone. Ganon din naman yung mga magulang eh. Minsan sayang lang, medyo huli na sa iba, pero habang maaga pa, secure yourself. Huwag kayong umasa sa iaabot-abot lang ng mga anak nyo in the future. Dahil kung minsan, ang dalang ng abot. Ang konti. Napa-hospital ka ng 7 araw, bibigyan ng pambili ng medical. O eto po, pandagdag. Ha, pandagdag! Ang liit naman yan, para ipangdagdag. Pero paano kung umaasa na lang kayo dahil wala kayong isinubi? Be strong. Do not overlove or overneed anyone. 1 Thessalonians 4:11-12, live in a way that you won't have to depend on anyone. Ganon din naman yung mga magulang eh. Minsan sayang lang, medyo huli na sa iba, pero habang maaga pa, secure yourself. Huwag kayong umasa sa iaabot-abot lang ng mga anak nyo in the future. Dahil kung minsan, ang dalang ng abot. Ang konti. Napa-hospital ka ng 7 araw, bibigyan ng pambili ng medical. O eto po, pandagdag. Ha, pandagdag! Ang liit naman yan, para ipangdagdag. Pero paano kung umaasa na lang kayo? Dahil wala kayong isinubi? Be strong. Do not overlove or overneed anyone. The wife in Proverbs 31 is intelligent and wise. She is informed. Hindi lahat ng itatanong mo, hindi ko po alam. Dapat alam. Inaalam, pinag-aaralan. Lalo na ngayon, dahil sa internet, kahit ka full-time housewife sa bahay, may oras ka lang, isisingit mo, pwede kang mag-aral-aral sa online, marami kang malalaman. Hindi laging I don't know. Minsan sa mga mall, magtatanong ka sa bawat gwardiya, nasan yun? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo man lang inalam, 20 years ka na dito. Hindi mo man lang inilalagay yung sarili mo para umasenso ka.
Para Kasagot ka man lang ng tama, may natuwa Dire. sa'yo, bigla kang nirecruit sa ibang trabaho, mas nag-improve. Alam niyo, ibang laging hindi ko po alam kasi ayaw nilang ma-involve, ayaw nilang mapagod, ayaw nilang masangkot. Waon man ni nako. Pero yun din ang hindi ba papasama sa asenso. So this woman is intelligent, she is wise. Proverbs 31:27, she takes care of her family and is never lazy. The wife in Proverbs 31 is intelligent and wise. She is informed. Hindi lahat ng itatanong mo, hindi ko po alam. Dapat alam. Inaalam, pinag-aaralan. Lalo na ngayon, dahil sa internet, kahit ka full-time housewife sa bahay, may oras ka lang, isisingit mo, pwede kang mag-aral-aral sa online, marami kang malalaman. Hindi laging, I don't know. Minsan sa mga mall, magtatanong ka sa bawat gwardiya, nasan yung ano? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo man lang inalam, 20 years ka na dito. Hindi mo man lang inilalagay yung sarili mo para umasenso ka. Makasagot ka man lang ng tama, may natuwa sa'yo, bigla kang nirecruit sa ibang trabaho, mas nag-improve. Alam niyo, ibang laging hindi ko po alam kasi ayaw nilang ma-involve, ayaw nilang mapagod, ayaw nilang masangkot. Pero yun din ang hindi ba papasama sa asenso. So this woman is intelligent, she is wise. Proverbs 31:27, she takes care of her family and is never lazy. Why bother to have more property than others when pare-pareho din naman kayong mamamatay? Why bother to be more beautiful than the other person na pareho lang naman kayo nang hinihintay ng kabaong? Hindi masama kung madaling mangyari sa buhay mo yung mga yon. Pero kung sobra ang ibinabayad mo in terms of internal trouble, wag na lang. Live your life. Kasi kung nabuhay ka ng 70, 80 years, pero ang laking percentage yun, lagi kang nagkukumahog, lagi kang nai-stress, lagi kang naghahabol, lagi kang nagko-compete. Tapos yung isa, tahimik lang yung buhay niya. Kumikita ka halimbawa ng times 100 ng income niya, pero mas marami siyang katahimikan, mas marami siyang tawa sa buhay, mas marami siyang oras sa maglibang, magsaya kasama ng mga kamag-anak niya, mas marami nga yung pera mo, pero pareho rin naman kayong tig sa 70, 80 years lang eh. Pero ang totoo nun, mas nag-enjoy siya. It doesn't follow that when you're poorer, you enjoy more. What I'm trying to say is, if by trying to get more and more and more, you already begin to be troubled, it's not worth it. Ang pahalagahan mo, mas tahimik. Meron kang sasakyan, sarili mong sasakyan, pwede bang ipasada ng 20 hours a day? Ang dami mong kita, pero pag ipinasada mo siya ng 8 hours a day lang, may oras ka sa pamilya mo, may oras ka magpahinga, bakit mo papatayin ang sarili mo? Madadali lang ang buhay mo. Dapat alam natin when to stop. Kung meron po tayong kasama ngayon, merong nakikinig ngayon, na nagsasabing sawang-sawa na ako sa buhay, pagod na ako sa buhay, isa lang ang gawin nyo, may iba ang lahat. Renew your mind. Renew your thought. Renew your values and aspirations. Renew your position, your alignments, and things will change. Halimbawa, sawang-sawa na kayo sa ugali ng inyong asawa. Baguhin nyo naman ang pag-iisip nyo. Sabihin nyo, hindi siya magbago, babaguhin ko ang attitude ko sa kanya. Ayaw umuwi lagi, ginagabi na. So, pababaunan ko nga ng hapunan. Diba? So, sa umaga sa mo, honey, magbabaon ka Tupperware para makagabihin ka. Diba? Flashlight, ito, para hindi ka gabi. Ba't ninyo ibahin ang attitude nyo, lalo sa mga bagay na hindi naman talaga magbago-bago, kahit kayo magpatiwa-tiwarik, magpasirko-sirko, ayaw magbago. Hindi kayo ang magbago ng pananaw. Pagka hindi siya ang nanibago, at siya ngayon ang nagpasirko-sirko sa pagkalito. Yung mga taong ayaw magbago sa ating buhay, anong gagawin ninyo? Magmumukmo kayo habang buhay? Baguhin nyo ang inyong attitude. If they want change, well, you have the power not to change them, but to change your attitude. Then everything will change. Everything. Kung minsan kasi ipinagpipilitan nating baguhin ang lahat sa ating paligid, kaya hirap na hirap tayo. Samantalang hindi naman nagbabago kahit anong gawin natin, edi mas madaling baguhin ang ating isip. Kung meron po tayong kasama ngayon, merong nakikinig ngayon, na nagsasabing sawang-sawa na ako sa buhay, pagod na ako sa buhay, isa lang ang gawin nyo, may iba ang lahat. Renew your mind. Renew your thought. Renew your values and aspirations. Renew your position, your alignments, and things will change.
Halimbawa, sawang-sawa na kayo sa ugali ng inyong asawa. Baguhin nyo naman ang pag-iisip nyo. Sabihin nyo, hindi siya magbago, babaguhin ko ang attitude ko sa kanya. Ayaw umuwi lagi, ginagabi na. So, pababaunan ko nga ng hapunan. Diba? So, sa umaga sa mo, honey, magbabaon ka Tupperware para makagabihin ka. Diba? Flashlight, ito, para hindi ka gabi. Ba't hindi nyo ibahin ang attitude nyo, lalo sa mga bagay na hindi naman talaga magbago-bago, kahit kayo magpatiwa-tiwarik, magpasirko-sirko, ayaw magbago. Hindi kayo ang magbago ng pananaw. Pagka hindi siya ang nanibago, at siya ngayon ang nagpasirko-sirko sa pagkalito. Yung mga taong ayaw magbago sa ating buhay, anong gagawin ninyo? Magmumukmuk kayo habang buhay? Baguhin nyo ang inyong attitude. If they want change, well, you have the power not to change them, but to change your attitude. Then everything will change. Everything. Kung minsan kasi ipinagpipilitan nating baguhin ang lahat sa ating paligid, kaya hirap na hirap tayo. Samantalang hindi naman nagbabago kahit anong gawin natin, edi mas madaling baguhin ang ating isip. Kung ikaw naman yung anak na laging inaalala o alalahanin, help seniors by strengthening yourself. Ang pinakamagandang regalong maibigay nyo sa magulang nyo ay yung hindi na nila kayo iniisip at inaalala. Kasi okay naman kayo. So gawin mong okay ang buhay mo para mawala ka sa listahan ng mga pinoproblema na yung magulang. Unya, diri na po sumpayan. Morning hagdanan na, kuan na taas na Muna ni siya. Hagdanan. Step. Kuan pa ta diri Loring na punta diri. Ini. Ana ni siyang step final na ni. Now. Ana kalublak Ano siya? Step. Diringan. Kahit matanda ka na, maghanap ka pa rin ng gimmick. Maghanap ka ng fun. Feel young. Look young. But think like an adult. Behave like an adult. But be happy. Yung iba nagtatanong, bakit po nag-forgive na ako pero may pain pa? Bakit nagpatawad na ako pero may hapdi, may kirot? You have not forgiven. Probably you have only stopped being hostile. You have stopped the war. Probably you went into a ceasefire, but you have not really forgiven. That's why there's still the pain. You are able to truly forgive only when you truly know and understand and accept the person. Ang bangil na niya plywood nga uno. Yung hindi, sige, pinapatawad na kita, pero sa mo, siguro nasigawan niya ako kasi gutom siya noon. Kasi mataas ang blood sugar niya. Kasi may monthly period siya. O kasi luka-luka siya. Diba? Kasi may lahi sila noon. Kasi genetically, ganito sila. Nung naintindihan mo siya, doon mo ka ngayon huhugot ng pagpapatawad. Pero pag hindi mo naintindihan at hindi mo tinanggap ang kalagayan niya, ceremonial lang yung patawad mo. It's only a cessation of hostilities. It is only a declaration of a ceasefire. But forgiveness, real forgiveness, has no more anger. Well, you can be cautious. Hindi naman ibig sabihin you forgave, you forgot to be cautious na. You might want to avoid being the victim again because you're cautious, but no ill feeling. Siguro iiwasan mo na maulit o mabigyan siya ng chance ulitin yun, pero wala ka ng hapdi kasi naunawa. Kaya maraming magulang, kahit ang tingin ng mga ibang tao sa anak nila kriminal, mahal pa rin nila. Hindi, ang bait-bait ng anak ko. Wondering how to reduce nasal folds? The key muscles involved are the ones that lift the upper lip, the cheek muscles, and the muscles that help with smiling. Now let's get to the massage. First, gently hold your mouth with one hand, and with the other, use your fingers to massage along the fold, just like I showed. Then repeat on the other side.
Don't rush, and Kasi just enjoy the tinatanggap. process. So, kung may papatawarin Second, kayo, huwag lang sabihin, after sige, washing your papatawarin na hands, kita, tama na, place your tigil na." thumb inside your Unawain mouth niyo yung behind the buong cheek. dahilan kung ba't niya nagawa Use yung the nagawa other niya. fingers to do a Pag gentle naunawa running niyo, baka motion maawa on the pa kayo, surface, mamahalin niyo following pa. the path of the Ganun ang nasobial pagpapatawad fold. ng Diyos. Repeat on both sides. Next, with your fists, start at your chin, lifting the tissue upwards towards your cheeks, and then spread your hands outward, pressing the base of your palms toward your ears. Finally, form a triangle from your hands, starting at your nose and glide them outward towards your ears. Remember, consistency is the key. Doing this massage a few times a day can make all the difference. Tandaan nyo mga kapatid, sa pamilya, Mixing Coca-Cola with nagpopoon-poonan onion ka, will boost memory and heart health. nagboboss-bossing Mixing coffee ka, and lemon will kung give good you a provider flatter ka. stomach and help you feel less bloated. Ngayon, Mixing kung good garlic provider and ka na, milk hindi ka pa will help remove nagpopoon-poonan, intestinal better. Pero parasites. napakasama naman Mixing nung hindi ka banana nga and honey nagpo-provide, will wala help ka stop namang dry naitutulong, tapos cough. kala mo Mixing kung sino tomato dyan, and lalong wala sugar yun sa will help lugar. clear acne spots. Ang Follow me pinakamasarap to yung may optimize your naitutulong ka health. na, ang bait-bait mo na, pero hindi ka pa nagkukong sino. Maganda yun. Pero yung akala mo kung sino, wala namang naiaabot, wala namang naitutulong, bunganga ng bunganga, wala namang binibigay, sobrang mali. At maraming ganong kamag-anak. Kala mo kung sinong alam nila ang lahat, kala mo kay Rurunong, si sermon na nila mga kamag-anak nila. Hindi naman nila tinutulungan. Earn your right to be heard. Ilabay dito. Dito sa atin, personally, meron ako mga kilalang talaga namang ang pagtitipid. Mula pa nung matutong magsalita, ang sinasabi lang agad, oy, magtipid. 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 Hindi na guminhawa hanggang mamatay. O ano ngayon? Ano nangyari sa katitipid? Luyat man. Basta live to the fullest pare. habang may chance. Enjoy lang pag may time. Di ba? Ecclesiastes 9:7, go. Eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart. For God has already approved what you do. Pag pinaunlad ka na ng Panginoon, bihayaan niyang magkaroon ka ng mga kabuhayan, ibig sabihin, gusto ka rin niya mag-enjoy. Huwag puro pag-iimpok. Siyempre mag-iimpok ka proportionately. Paghahanda mo rin yon. Huwag sobra. Malay mo naman, hindi ka na sumanda para mag-gastos sa ating mo. Pag nanghina ka sa old age, di humiga. Problema ba yon? May likod ka naman. Rom ang kuan ani Pag rom sinundo ang ka na ng mga kahoy. anghel, Basig sunod si mana. sumama. Deliver ni Pres. Ibang enjoyment naman yon. Huwag mong kalabanin yung kamatayan kasi lahat naman namatay. Graba. Kumisan may mga tao, may ginagawa sila na hindi tayo sang-ayon. Minsan may naglalasing. Minsan merong nagpa-party, merong nagsasaya sobra, merong parang nagkakalat. Alam mo ba kung bakit niya ginagawa yon? Baka just trying to survive. May mga tao kasi parang mamamatay na ngayon, hindi na aabot bukas. Ang mahalaga lang makatawid sa dilim ng gabi. Makatawid sa hirap na parang hindi makaya. At kung siya'y makahanap ng kung anumang paraan para mapaginhawa ng konti ang sarili, maaliw, malibang, don't judge people. Hindi mo alam ang pinagdaraan ng hirap ng kapwa mo, kaya niya nagagawa ang nagagawa niya. Sasabihin mo, kung ako, hindi ko gagawin yan. Hindi nga ikaw siya eh. At isa pa, dinaranas mo ba ang dinaranas niya? Naiintindihan mo ba? Maraming mga bagay, hindi tayo sang-ayon. Pero dapat naiintindihan man lang natin. May mga lalaki na biglang iniwan ng kanilang wife. Ang manliligaw ngayon ng 14 anyos, 15 anyos, 16 anyos. Hindi tayo sang-ayon. Pero, intindihan mo kahit paano. Nire-reveal niya siguro yung ego niya na nagkawasak-wasak dahil iniwan siya ng asawa niya. Gusto niyang patunayan ngayon na meron pa rin siyang appeal.
Kaya kung ano-ano pinaggagawa niya, nagbabata-bataan ng damit, nagpapakyut. Tapos, kumisan may mga tao, may ginagawa sila na hindi tayo sang-ayon. Minsan may naglalasing. Minsan merong nagpa-party, merong nagsasaya sobra, merong parang nagkakalat. Alam mo ba kung bakit niya ginagawa yon? Baka just trying to survive. May mga tao kasi parang mamamatay na ngayon, hindi na aabot bukas. Ang mahalaga lang makatawid sa dilim ng gabi. Makatawid sa hirap na parang hindi makaya. At kung siya'y makahanap ng kung anumang paraan para mapaginhawa ng konti ang sarili, maaliw, malibang, don't judge people. Hindi mo alam ang pinagdaraan ng hirap ng kapwa mo, kaya niya nagagawa ang nagagawa niya. Sasabihin mo, kung ako, hindi ko gagawin yan. Eh, hindi nga ikaw siya eh. At isa pa, dinaranas mo ba ang dinaranas niya? Naiintindihan mo ba? Maraming mga bagay hindi tayo sang-ayon, pero dapat naiintindihan man lang natin. May mga lalaki na biglang iniwan ng kanilang wife. Ang manliligaw ngayon ng 14 anyos, 15 anyos, 16 anyos. Hindi tayo sang-ayon, pero intindihan mo kahit paano. Nire-reveal niya siguro yung ego niya na nagkawasak-wasak dahil iniwan siya ng asawa niya. Gusto niyang patunayan ngayon na meron pa rin siyang appeal. Kaya kung ano-ano pinaggagawa niya, nagbabata-bataan ng damit, nagpapakyut. Tapos, yung magkakapatid, ano man ang mga kasalanan niya sa isa't isa? Dahil magkakapatid, magkakapatawaran din niya. Magpapasensyahan din. Pero pag may sumaling mga sabet, yan ang nagtatanim, yan ang nagpapalikan ng gulo. Kumisan may mga tao, may ginagawa sila na hindi tayo sang-ayon. Minsan may naglalasing. Minsan merong nagpa-party, merong nagsasaya sobra, merong parang nagkakalat. Alam mo ba kung bakit niya ginagawa yon? Baka just trying to survive. May mga tao kasi parang mamamatay na ngayon, hindi na aabot bukas. Ang mahalaga lang makatawid sa dilim ng gabi. Makatawid sa hirap na parang hindi makaya. At kung siya'y makahanap ng kung anumang paraan para mapaginhawa ng konti ang sarili, maaliw, malibang, don't judge people. Hindi mo alam ang pinagdaraan ng hirap ng kapwa mo, kaya niya nagagawa ang nagagawa niya. Sasabihin mo, kung ako, hindi ko gagawin yan. Eh, hindi nga ikaw siya eh. At isa pa, dinaranas mo ba ang dinaranas niya? Naiintindihan mo ba? Maraming mga bagay hindi tayo sang-ayon, pero dapat naiintindihan man lang natin. May mga lalaki na biglang iniwan ng kanilang wife. Ang manliligaw ngayon ng 14 anyos, 15 anyos, 16 anyos. Hindi tayo sang-ayon, pero intindihan mo kahit paano. Nire-reveal niya siguro yung ego niya na nagkawasak-wasak dahil iniwan siya ng asawa niya. Gusto niyang patunayan ngayon na meron pa rin siyang appeal. Kaya kung ano-ano pinaggagawa niya, nagbabata-bataan ng damit, nagpapakyut. Tapos, the wife in Proverbs 31 is intelligent and wise. She is informed. Hindi lahat ng itatanong mo, hindi ko po alam. Dapat alam. Inaalam, pinag-aaralan. Lalo na ngayon, dahil sa internet, kahit ka full-time housewife sa bahay, may oras ka lang, isisingit mo, pwede kang mag-aral-aral, sa online, marami kang malalaman. Hindi laging, I don't know. Minsan sa mga poll, magtatanong ka sa bawat gwardiya, nasan yung po? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo man lang inalam, 20 years ka na dito. Hindi mo man lang inilalagay yung sarili mo para umasenso ka. Makasagot ka man lang ng tama, may natuwa sa'yo, bigla kang ni-recruit sa ibang trabaho, mas nag-improve. Alam niyo, ibang laging hindi ko po alam kasi ayaw nilang ma-involve, ayaw nilang mapagod, ayaw nilang masangkot. Pero yun din ang hindi ba kasama sa asenso. So this woman is intelligent, she is wise. Proverbs 31:27, she takes care of her family and is never lazy.